Dahil sa maraming message, nabalikan ko ang Abra, panoorin ang aming kwento. Kahit simple lang ang buhay doon, hirap ang mga taga-Abra dahil sa sira-sirang sistema ng garbage collection. Kung saan-saan na lang itinatapon ang basura, walang matinong plano, walang pakialam ang mga leader. Imbes na solusyonan ang problema, puro band-aid solutions lang ang binibigay. May libre daw na wifi, pero later on, pababayaran din ito sa mga mamamayan. Wala pang kasiguruhan sa security ng data. Kunwari ginhawa, pero pansamantala lang. Habang lahat ay naghihirap, naglulustay naman ng yaman ang pamilyang hawak ang kapangyarihan. May mga engrandeng concerts pa. Hindi bali ng walang malinis na tubig at maayos na ospital, basta may bonggang aliwan. Parang wala silang pakialam sa tunay na kalagayan ng mga tao. Sa kabila nito, yung anak ng pamilyang ito ay may ambisyong tumakbo sa susunod na eleksyon. Para magmukhang kagalang-galang at may koneksyon, kumukuha siya ng mga sikat na personalidad at influencer. Yun nga lang, galing sa ill-gotten money ang gamit nilang pondo. Habang busy sila sa pagpapayaman at pagpapalakas ng koneksyon, ang mga tao sa Abra ay umaasa sa maayos na serbisyo at pangako ng magandang bukas. Pagod na sila sa paulit-ulit na kasinungalingan, kaya naman gusto nilang magbago ang sitwasyon, pero paano mo ipaglalaban ang karapatan kung takot at gutom ang kalaban? Ang pinakahamon para sa Abra ay kung paano makakalaya ang bayan kung ang may hawak ng kapangyarihan ay walang pakialam at patuloy na binubulag ang mga tao. Kailangan ng sama-samang pagkilos at matibay na loob para sa tunay na pagbabago. Dapat magbukas ang isip at puso ng lahat, handang kumilos para sa kabutihan ng nakararami. Ito ang kwento ng mga hinaing ng mga taga-Abra. Isang kwentong puno ng pagsubok, ngunit may pag-asa pa rin kung hindi tayo magpapasilaw sa kasinungalingan at sama-sama tayong kikilos para sa tama.